Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Brothers, na ipinalabas taong 2009. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa isang training camp ng US Marine Corps, noong ika-7 ng Oktubre taong 2007. Makalipas ang 4 na araw, na-deploy si Captain Sam Cahill, sa giyera sa Afghanistan. Sumulat siya ng isang malungkot na liham na ibibigay sa kanyang asawa, kung sakaling hindi siya makakauwi. Iniabot niya ang liham kay Major Cavazos, umaasang hindi ito kailangang ipadala sa kanyang asawa. Umuwi si Sam ng bahay mula sa training camp, kung saan siya ay makikita na isang modelo ng pamilya na may magandang asawa na nagngangalang Grace, at 2 anak na babae na sina Isabel at Maggie. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Tommy ay ganap na kabaligtaran. Kalalabas lang nito sa kulungan matapos makulong, dahil sa bank robbery. Nagkita sina Sam at Tommy at nagmaneho patungo sa bayan. Samantala, sa bahay ay naghahanda si Grace ng hapunan, upang ipagdiwang ang paglaya ni Tommy. Sa sandaling iyon, dumating si Tommy sa bahay, at ang pinto ay binuksan ng kanyang nakababatang pamangkin, na agad nagsabi sa kanyang ina na hindi niya gusto si Tommy. Sa wakas, ang pamilya ay nagtitipon para sa hapunan, upang ipagdiwang ang pagbabalik ng isang anak na lalaki, at pagpalain ang isa pa na malapit nang umalis patungong Afghanistan. Ang kanilang ama na si Hank ay nagsimulang magalit kay Tommy, at ikinumpara siya kay Sam na naglilingkod sa kanilang bansa, sa halip na lumabag sa batas. Patuloy na ginugulo ni Hank ang mga bagay-bagay at nauwi ito sa isang pagtatalo, hanggang sa umalis siya ng bahay. Why don't you try mimicking your brother? Tommy? Sa kanyang pag-alis, hiniling ni Tommy sa kanyang kapatid na mag-ingat sa Afghanistan. Nang gabing iyon, tinanggal ni Sam ang kanyang wedding ring, at sinabit ito ni Grace sa kanyang leeg at sinabing mahal niya ang asawa. Pagkalipas ng ilang araw, binaril ang helicopter kung saan lulan si Sam at ang kanyang squad, hanggang sa sila ay bumagsak. Naliligo si Grace nang biglang tumunog ang doorbell. Binuksan ni Isabel ang pinto, at nakita ang 2 sundalo na dumating, upang ihatid ang kakilakilabot na balita tungkol sa pagkamatay ni Sam. Hindi matanggap ni Grace ang balita. Pinapanood niya ang kanilang mga lumang video, at patuloy na tinatawagan ang numero ng telepono ni Sam. Nang gabing iyon, dumating sa bahay ang isang lasing na si Tommy para ibalik ang kotse. Nagulat siya kay Grace na nabalisa dahil sa sirang headlight. Pagkatapos ay naiiyak niyang ikinwento kay Tommy ang nangyari kay Sam. Sam's dead. What are you talking about? He's dead, Tommy. He crashed. Nagsimulang sumigaw si Tommy sa kanya, na nagsasabing hindi niya dapat hinayaan si Sam na pumunta sa Afghanistan. Bumalik si Tommy sa bahay ng kanyang mga magulang at umupo sa balcony, kung saan sinalubong siya ng kanyang stepmom na si Elsie at niyaya siya sa loob, ngunit gusto daw niyang mapag-isa. Inihanda ni Grace ang mga anak para sa funeral ni Sam, ngunit ang mga bata ay tumanggi na magsuot ng itim na damit. Sa funeral, natanggap ni Grace ang liham ng pamamaalam ni Sam. Pagkatapos ng seremonya, uminom si Hank at sinubukan ni Tommy na kunin ang susi ng sasakyan, para hindi magmaneho ng lasing ang kanyang ama. Muling sinisiraan ni Hank si Tommy at ikinumpara ito sa kanyang kuya na si Sam, ngunit tumugon si Tommy na hindi din ito isang mahusay o mabuting ama at asawa. Inakusahan ni Tommy si Hank sa pag-impluwensya kay Sam na sumali sa Marines, dahil sa kanyang sariling serbisyo noon sa Vietnam War. Kalaunan ay naglakad na umuwi si Sam. Natakot si Grace na buksan ang liham na galing sa asawa, kung kaya ay itinabi na lang ito. Balik sa Afghanistan, ang Taliban ay nag-escort ng 2 sundalo, at dito ay napag-alaman na nakaligtas sina Sam, at isa pang sundalo na si Private Joe Willis. Nahuli sila ng Taliban at itinapon sa Zindan, isang kulungan sa ilalim ng lupa. Sinabihan ni Sam si Joe na dapat siyang manahimik, at huwag magsabi ng anuman sa Taliban. Isang lasing na si Tommy ang tumawag kay Grace sa 3:00 ng umaga, at humingi ng tulong sa pera. Siya ay $47 short sa isang bartender, na ngayon ay nagbanta na iulat siya dahil sa paglabag niya sa mga panuntunan sa parole.
Kinailangan ni Grace na piyansahan si Tommy at iuwi siya. Kinaumagahan, nagising si Tommy mula sa kalampag ng mga kagamitan sa kusina, dahil nagpa siya ang mga bata na gumawa ng pancake para pasayahin ang kanilang ina, na labis na nalungkot sa pagkamatay ng kanilang ama. Hiniling ni Tommy na tumigil sila at tumahimik, ngunit tumanggi si Maggie, dahilan upang kailangang bumangon ni Tommy sa sofa. Dumating si Hank, at hindi inaasahan na makikita ang kanyang anak sa bahay ni Grace. Humingi ng paumanhin si Tommy sa kanyang pag-uugali noong nakaraang gabi, at inamin ni Tommy na palaging mas matalino si Sam kaysa sa kanya, ngunit sumagot si Hank na hindi iyon totoo. Samantala, nagmamasid si Sam sa isang makitid na agwat sa pagitan ng mga kahoy na tabla, at mula roon ay nakita niya ang isang helicopter na lumilipad sa kampo ng Taliban. Dahil dito, sigurado si Sam na sila ay hinahanap, at sinimulang sirain ang mga tabla gamit ang isang bato. Gayunpaman sa sandaling iyon, pinagbantaan siya ng baril, at isang mabigat na bato ang inilagay sa ibabaw ng mga tabla. Naalala ni Tommy ang mga salita ng kanyang ama tungkol sa pangit na kusina ni Grace, at kasama ang kanyang mga kaibigan ay sinimulan nila itong ayusin. 2 buwan na ang lumipas mula sa pagkakabihag, at habang sinusubukan ni Sam na manatiling kalmado, si Joe ay unti-unting nababaliw. Inakusahan niya si Sam na siya ngayon ay nasa impyerno dahil sa pagligtas ni Sam sa kanya, at sinabi niyang mas mabuting mamatay na. Iginiit ni Sam na hindi dapat ibunyag ni Joe kung sino siya o ang kanyang ranggo. Narinig ni Sam ang mga Taliban na nagtatalo sa isa't isa, at tila nakagawa na ng desisyon. Maya-maya ay isinakay sila sa isang kotse at dinala sa ibang lokasyon. Sa kanilang harapan ay inilabas ang isang Afghan na lalaki, pinilit siyang lumuhod, dahil gumamit siya ng satellite phone upang tawagan ang kanyang buntis na asawa, dahilan upang malaman ng kalaban ang kanilang lokasyon. Dahil dito, agad na binaril sa ulo ang lalaki. Sinabi ng pinuno ng Taliban na ito ang kanilang bansa, at walang pakialam ang mga Amerikano dito. Dapat ihatid ni Sam ang mensaheng ito sa Amerika, kung hindi ay pipilitin nila siyang magsalita. Habang nagdadalamati si Grace sa kanyang asawa, nagpatuloy ang mga pagsasaayos sa kusina. Kasama ni Tommy ang 2 bata sa pagtatrabaho, habang naaalala nila kung gaano kahusay na atleta ang kanilang ama. Hindi sinadyang nabuhusan ni Maggie ang isang lalaki ng pintura, na ngayon ay nangangailangan na magpalit ng pantalon at t-shirt. What are you doing? Painting. Nagpunta si Grace upang maghanap ng maisuot ng lalaki sa aparador ni Sam, ngunit kinuha ang lahat ng kanyang madala. Hindi maintindihan ng lalaki kung bakit siya binigyan ng ganito kadaming damit, o kung dapat pa niya itong ibalik. Biglang nalungkot na naman si Grace. Balik sa Afghanistan, nakatali si Sam sa isang poste sa ilalim ng bukas na kalangitan. Binuhusan siya ng tubig, at tinanong kung gusto niyang tulungan ang kanyang kaibigan na nasa harapan niya mismo, na pinahirapan gamit ang isang mainit na bakal. Hindi na kayang tiisin ni Joe ang sakit, kung kaya ay sinabi niya sa kamera na walang pakialam ang mga Amerikano sa Afghanistan, at nagpadala ng pagmamahal sa kanyang asawa at anak. Inihayag din niya na si Sam ay may 2 anak na babae. Umuwi si Grace at nakatanggap ng surprise, tapos na ang inayos na kusina sa araw ng kanyang kaarawan. Lahat ng malapit sa kanya ay binabati siya, ngunit malungkot si Grace dahil wala ang isang espesyal na tao. Blow out the candles! Come on, come on! Happy birthday! Dumating ang taglamig at habang naglalakad, nagsumbong si Isabel kay Tommy na mahal ng lahat si Maggie dahil ang cute niya. Ikinwento naman ni Tommy ang tungkol sa kung paano siya niligtas minsan ni Sam, mula sa pagkalunod sa mismong ilog na ito. Dumating sila sa ice rink, at nagulat si Grace kung gaano kagaling si Tommy sa mga bata. Isang araw, binisita ni Tommy ang empleyado sa bangko na kanyang pinagbantaan noong panahon ng pagnanakaw, at humingi ng tawad. Isang oras silang nag-uusap, at doon ay sinabi ng empleyado na matapos ang insidente, hindi siya nakakatulog ng maayos sa loob ng 3 taon. Nabuhay siya sa takot na baka bumalik ang magnanakaw at barilin siya. Sinabi ni Tommy kay Grace ang tungkol dito, at ipinagmamalaki ni Grace ang kanyang ginawa. Nang gabing iyon, inaalala ni na Tommy at Grace ang mga araw na nag-aaral pa sila. Inamin ni Grace na hindi niya siya gusto noon, dahil lagi itong lasing at nakikipag-away. Hinukay nila ang nakaraan, tumingin sa mata ng isa't isa at biglang nagsalo ng mapusok na halik.
Nagpa siya si Grace na kailangan niya ng hangin, at tuluyan namang umalis si Tommy. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagawang buksan at basahin ni Grace ang liham ni Sam, at ibinalik sa drawer. Sa ibang panig, patuloy na pinahihirapan sina Sam at Joe. Isang araw ay binigyan si Sam ng tubo na bakal, at inutusang patayin ang kanyang kasamahan. Matapos isiwalat ni Joe ang lahat, naging pabigat na siya sa mga Taliban. Take it. He has no value for us. Waste of food and water. Kill him. Unang itinapon ni Sam ang tubo, ngunit tinutukan siya ng baril ng Taliban at binanggit ang kanyang pamilya. Alinsunod sa sigaw ng mga Taliban, pinalo ni Sam ang pinahirapang si Joe hanggang sa mamatay gamit ang tubo na bakal, habang kinukunan sa kamera ang pangyayaring ito. It's you or him. Bumisita muli si Tommy sa bahay ni Grace, sa ilalim ng pagkukunwari ng pag-install ng mga decorative panel. Medyo hindi mapakali si Grace pagkatapos ng pangyayari noong nakaraang gabi. Sinabi ni Tommy na natutuwa siyang makita ang mga bata paminsan-minsan, kung saan sumagot si Grace na natutuwa din silang lahat na makita si Tommy. Maya-maya, dumating si Hank at nagulat na ang kanyang anak ay naging isang handyman. Balik sa Afghanistan, ang kampo ng Taliban ay inaatake ng mga puwersang Amerikano. Sinubukan ng pinuno ng Taliban na patayin si Sam, ngunit hindi niya ito natamaan. Pagkatapos ay binaril siya ng puwersa at nahulog sa bangin, kasabay ng pagkasunog ng kamera. Sa wakas, si Sam ay napalaya mula sa pagkakabihag. Habang nakikipaglaro si Tommy sa mga bata sa bakuran, tumunog ang telepono sa loob. Sinagot ito ni Grace at nalaman niyang nakaligtas ang kanyang asawa sa pag-atake sa Afghanistan na kanyang ikinagulat. Ilang sandali pa, sinalubong ng buong pamilya si Sam sa airport, kung saan parehong masaya at malungkot si Tommy. Ipinakita agad ng mga bata ang bagong kusina na ayon sa kanila, ay ginawa ng kanilang Uncle Tommy at ng kanyang mga kaibigan. Nakahiga si Sam sa kama at mahigpit na niyakap ang kanyang asawa at mga anak. Sinamahan siya ni Grace sa banyo at hinalikan ang kanyang mga peklat, ngunit si Sam ay nanlamig at nagpahiwatig na umalis si Grace. Kapansin-pansin ang malaking pagbabago ni Sam. Binabasa ni Tommy ang pahayagan na nag-uulat sa pagkamatay ni Private Joe, at si Sam ang dahilan. Napansin ni Hank na kakaiba ang pag-uugali ni Sam, at naalala niya kung paano siya lumayo sa kanyang mga anak, pagkatapos bumalik mula sa Vietnam War. Sa ice rink, nakikita ni Sam kung paano nakikipag-ugnayan si Grace at ang mga bata kay Tommy. Sinabi niya kay Tommy kalaunan na siya ay mukhang close sa kanyang pamilya, at nagpasalamat sa kanya sa pag-aalaga sa kanila. Tinanong din niya kung natutulog si Tommy kasama ang kanyang asawa. Ipinapalagay niya na maaaring nangyari ito, dahil inakala nilang patay na siya. Si Sam ay hindi naniniwala sa anumang bagay na sasabihin ni Tommy, at 100% na sigurado na sila ay natutulog ng magkasama. Bumisita ang pamilya ni Joe sa pamilya ni Sam. Mula sa sulok ay gumagapang ang maliit na si Joe Jr. Ang asawa ni Joe na si Cassie ay patuloy na nananaginip tungkol sa kanyang asawa, at kinasusuklaman niya si Sam sa kanyang mga panaginip, dahil buhay ito at patay ang kanyang asawa. Pumunta si Cassie para humingi ng tawad, ngunit tinanong niya si Sam kung nakita niya kung paano namatay si Joe. Nagsinungaling si Sam at sinabing hindi niya ito nakita, at wala siyang alam tungkol sa pagkamatay ni Joe. Did you see him die? No. Did you hear anything? Isang gabi, hawak-hawak ni Sam ang baril sa isang kamay at nagsimulang magayos ng mga bagay-bagay, at naglalakad sa paligid ng bahay kasama ang baril. Kinabukasan, bumisita siya sa base militar at sinabing gusto na niyang bumalik. Nang magtanong ang major tungkol sa kanyang pamilya, sinagot ni Sam na hindi siya maaaring manatili dito, dahil hindi siya naiintindihan ng kanyang pamilya o ng sinuman. Sa panahon ng hapunan, ang mga bata ay nag-uusap at nagbibiruan. Biglang nagwala si Sam at sinigawan ang kanyang mga anak,
sinabing ang kanilang mga biro ay hindi nakakatawa. It's really funny if you think about it, Dad. How's it funny? Pilit na pinapakalma ni Grace ang asawa, ngunit lumayo lang ito sa mesa. Tinanong ni Isabel kung kailan babalik ang kanyang Uncle Tommy, dahil maliwanag na may mali ang kanyang ama. Gusto ni Grace na kausapin siya ng kanyang asawa tungkol sa nangyari sa Afghanistan, ngunit mas interesado si Sam sa nangyari sa pagitan nila ni Tommy, na iginiit ni Grace na walang nangyari. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Sam na magkasamang natutulog sina Grace at Tommy. Dahil dito, bigla siyang bumangon at nagpas siyang bisitahin ang libingan ni Joe sa kalagitnaan ng gabi. Naglalaro ang mga bata sa labas nang umuwi ang kanilang ama, at natigilan si Isabel dahil sa takot at umatras. Niyakap ni Sam ang kanyang mga anak at sinabing magiging maayos ang lahat. Sinabi ni Sam sa kanyang asawa na buong gabi niyang iniisip ang kanyang pamilya, at napagtanto na siya ay maswerte na nakaligtas, at nagyakapan ang dalawa. Sa araw ng birthday ni Maggie, pumunta ang pamilya sa bahay ni Hank. Ang lahat ay naghihintay sa pagdating ni Tommy, na dumating kasama si Tina, isang babae na nakilala niya isang oras lang ang nakalipas. Gusto ni Tommy na magiging magaan ang mood, habang sinubukan ni Tina na maging matalino at nagsalita tungkol sa militar. Siniko siya ni Tommy, ngunit nagpatuloy pa rin ito. Dahil dito, natitense si Sam. Nagkagulo ang mga bata, at patuloy na pinapagalitan ni Sam si Isabel. Sinabi ni Isabel na mas mahal ng lahat ang kanyang kapatid, at palagi nitong nakukuha ang pinaka-the best. Patuloy na tumitirit ng lobo si Isabel para magambala ang mga matatanda at muling mapansin, hanggang sa tuluyang tumigil. Umitik si Sam at pinasabog ang lobo. Sinabi ni Isabel kung bakit hindi na lamang nananatiling patay ang kanyang ama. Dagdag pa nito, nagagalit si Sam kay Grace dahil mas gusto ng kanilang ina na matulog kasama ang kanyang Uncle Tommy at hindi ang kanyang ama. You're just mad because Mom would rather sleep with Uncle Tommy than you. Ipinagtapat din ni Isabel na palaging nagmi-make love ang kanyang ina at ang kanyang Uncle Tommy. Nagulat si Sam at isang matinding katahimikan ang bumagsak. Tahimik ang pamilya sumakay pa uwi, at bago matulog, humingi ng tawad si Isabel sa kanyang ina. Alam niyang hindi totoo na hindi gusto ng kanyang ina ang kanyang ama at ang kanyang Uncle Tommy ang gusto nito. Umupo si Sam sa sala at tinanong ang kanyang asawa kung nagdasal ang mga bata bago matulog, pagkatapos ay bumangon siya at sinimulang sirain ang bagong kusina gamit ang isang crowbar. Sumisigaw siya na nakaligtas siya para sa kanyang pamilya, ngunit pinagtaksilan siya ng mga ito. Hindi maintindihan ni Sam kung paano natutulog si Grace kasama si Tommy. Ipinagpatuloy ni Sam ang pagsira sa kusina. Sa sandaling iyon, pumasok si Tommy at niyakap ang kanyang kapatid, ngunit bumunot si Sam ng baril at itinutok ito sa kanyang ulo, nang tumunog ang mga sirena ng pulisya sa labas. Lumabas si Sam na may hawak na baril. Inutusan siya ng mga pulis na ibaba ang kanyang baril, ngunit sumigaw siya na nagtatanong kung bakit sila nandito. What are you doing here? Huh? Go back in the house! What are you doing? Sinabi ng mga pulis na alam nila na siya ay isang bayani sa digmaan, ngunit sumigaw si Sam na hindi nila alam kung ano ang kanyang ginawa sa Afghanistan. Itinutok niya ang baril sa kanyang ulo, ngunit pilit na pinigilan ni Tommy at Grace ang trahedya na mangyayari. Sam! Itinapon ni Sam ang baril at siya ay inaresto. Ang mapagmahal na si Grace ay natutulog kasama ang mga bata, upang matulungan silang makaramdam na sila ay ligtas. Sa wakas, binuksan at binasa ni Grace ang liham ng kanyang asawa, tungkol sa kung gaano siya kamahal ni Sam at ang kanilang mga anak. Umiyak si Grace, tumatagos sa puso niya ang mga salita ni Sam. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Sam si Tommy mula sa psychiatric clinic para sa mga veterano ng digmaan, upang makipag-ayos sa kanya. Si Tommy ay nananatili sa kanyang mga pamangkin, habang si Grace ay dumalaw kay Sam. Sinabi niya na mahal niya ito mula noong siya ay 16 na taong gulang pa lamang, at kung hindi niya sasabihin ang nangyari sa kanya sa Afghanistan, hindi na siya makikita pang muli ni Sam. If you don't tell me what happened, you're not gonna see me again. Dahil dito, nagpa siya si Sam na sabihin sa kanyang asawa ang lahat.
Naiyak si Sam, nang ipagtapat niya sa kanyang asawa na pinatay niya si Joe. I killed him. Niyakap siya ni Grace pagkatapos ng kanyang pag-amin, habang iniisip ni Sam kung muli pa siyang makakabalik sa kanyang normal na buhay. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.